kanilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoong Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Yeso Cristo. Salamat, Brother Alex. Thank you po. So, ito ay nangyari pagkatapos nilang tumawid ng dagat papuntang Gennesaret. Sila ay nagbalik na. Nagbalik na sa Capernaum at nagpunta sila diyan sa malapit sa Mediterranean Sea, sa may Tiro at saka ano yun? Sidon. Sidon. Diyan, malapit sila napunta diyan. Ewan ko kung bakit sila nagpunta riyan. Mamaya hanapin natin bakit sila nagpunta sa lugar na yan. So, hihimayin muna natin bago tayo magtatanungan. Okay. So, Brother Lex, total, ikaw ang unang nagbasa. Yun. Okay. Ayun si Brother Jerome, magandang gabi. Umalis na sila doon sa Gennesaret at nagpunta sila diyan sa lupain malapit sa Tiron at Sidon. Ngayon, merong lumapit sa kanya. Sino itong lumapit sa kanya? Aha. Isang Kananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak ng babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan ito. Pag sinabi natin Kananea, taga-Kanaan yan, di ba? Ngayon yan ba ay Hudyo Hindi. Gentile. o Gentile yan? Pero napansin mo, ano ang tawag niya kay Jesus? Panginoon, Anak ni David. anak ni David. Po kasi sa akin. Paano niya naging Panginoon si Jesus samantalang hindi naman siya Hudyo at sila ay merong sarili silang kultura, meron silang sariling Diyos. Believer siguro siya. Hindi, ganito yan. Kasi karamihan ng miracle ni Jesus nangyari sa Kainaan. Yung mga ginagawa niya, yung mga bulag, nakakakita, pipi, nakakapagsalita, pilay, nakakalakad. So, naging ano yan, nabalita sa mga tao. Hindi ba yung yung wedding at Cana? Yun yung unang ano niya. Wedding at kaya naman hindi naman Kanaan yun. Hindi ba sa Cana yon? Hindi, iba yung Cana sa Kanaan. Sa labas ito ng Israel. Pero ngayon, itong lugar na ito ngayon ay sakop na rin ng Israel. Pero noon, hindi pa. Ayan, yung bayan na yan, ang ano niyan, ang ancestors niyan ay yung anak ni Noah, si Ham. Yan ang lahi nila. Okay. So, ibang hindi yan ang lahi ng mga Hebrew. Kaya yan, yung iba ang kanilang kultura, iba ang kanilang Diyos, iba ang sinasamba nila. Pero ganun pa man, ang tawag niya kay Jesus, Panginoon at anak ni David. So tama po kayo, maaaring yung mga nabalitaan din nila man ang nangyayari dito sa Capernaum, di ba? Di ba dyan sa Capernaum siya unang gumawa ng mga himala at saka papagaling. Ay, nakapagpapalayas ng demonyo, di ba? Oo. So, malamang yun. Malamang na nabalitaan nila yung mga ginagawa ni Jesus. Kaya, nung malaman niya nandyan sila sa Jesus sa malapit sa kanilang bayan, pinuntahan nila at humingi nga siya ng saklolo.
Ngayon, dahil yung kanyang anak ay inaalihan daw ng demonyo, kaya siya ay pinahihirapan, kaya lumapit siya kay Jesus upang humingi ng tulong at pagalingin. Ngunit, Brother Hector, ano Yes. ang naging Tugon. tugon o ano naging ginawa ni Jesus? Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Alisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Okay. So, dito sa akin, sabi nga, ni konting imik, ni gaputok man na sagot, hindi sumagot si Jesus. Hindi ko malaman kung tinignan niya yung babae o ano, di ba? So, wala siyang paki. Parang ganoon, di ba? Kaya naman, ang ginawa ng kanyang mga kasama, kinausap si Jesus. Ano ang sinabi? Pagbigyan ng po ninyo nang umalis na. At siya ay napakaingay. Sunod ng sunod sa atin. Brother Boots, ano ang isinagot ni Jesus noong nakikiusap ang kanyang mga alagad na pagbigyan na at para mahinto na ang kakaingay niya? Hindi tama na kunin ang pagkain ng mga bata at ihagis sa mga aso. Sagot ni Jesus. So, ayaw ni Jesus. Ayaw niya dahil Hindi siya pinadala para sa mga Gentile. Siya ay pinadala para sa mga Hudyo. okay, lalo na sa mga Hudyong naliligaw, di ba? Yun ang kanilang dapat hanapin. Para bang yung isang tupang nawala na iniwan yung 99, di ba? Correct. Okay. So ano kaya sa palagay natin ng damdamin ni Jesus dito? Talagang wala siyang awa, wala siyang compassion, wala siyang habag? Hindi, may compassion siya, kanya lang. Alam mo bakit? Pinapakita niya. May pinapakita siya dyan. Napakarami niyan dapat hanapin na nawawalang Hudyo. So wala So, siyang panahon para sa mga Hintil. So merong priority. Priority. Okay. Saka, kita mo din yung mga pinakita ng kanyang mga apostoles. Wala rin pakailam. Ano sinabi? Paalisin mo siya. Dahil sunod na sunod, ang ingay-ingay niya. So, Kaya para nga. may bias. Di ba? May prejudice. Tama. Di ba? Pero kasi hindi nila kalahi ano. Hindi. Pero sa ikalawang pagbasa, merong ano yan. Mamaya na natin pag-uusapan yan. Saka natin ungkatin yung pangalawang pagbasa. Dito lang tayo sa gospel. Hindi, kasi po meron siyang kaugnayan. Siyempre, Hindi, lagi yung pangalawang pagbasa po, walang kaugnayan sa ano eh, sa mabuting balita. Kaya ngayon ang ating ngayon, gospel, first reading, second reading, may kaugnayan lahat yan. Kaya doon natin makikita yung ibang mga mahalagang pinanunuto sa atin. So, tuloy natin ito. No? So, sa mga naliligaw na sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo. Pero makulit Brother Hector. Ano Yes. ang kakulitan nitong babaeng ito? Anong ginawa niya at sinabi? Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong na lalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. Para may, Grabe, ano yan, para may corollary dun sa widow, dun sa judge, na lagi siya Dinudugo. punta ng punta dun sa bahay ng judge.
kinukulit niya. Parang ganun Oh. din niya. Persistent. Pero ito, dito sa aking version lumuhod pa sa harapan ni Jesus, di ba? Lumuhod. Persistent faith. Oh. So, gano'n na lang grabe niyang pagpapakumbaba. Di ba? Pagpaparaya. Sabi yung dignity niya, halos wala na, di ba? Hindi lang. Zero. In fact, sinabi ni Jesus na, hindi ba, sinabi, yung bata, hindi dapat ibigay sa mga aso. Anong turo sa aso? Talagang nagpakumbaba Yan. siya. Napaka-humiliating nga yung sagot ni Jesus sa kanya. Pero ganun pa man, lumuhod pa rin. Magandang gabi, Brother Jerome. Humility. Parang pinakikita nga yung humility dyan. In spite of dun sa Sobra yung kanyang, yung pagpapakumbaba. Di ba? Kayo insult ang dating sa atin, baka sa kanya hindi. Kasi nga siya may pangangailangan. Malamang. Mm. So, hindi nga dapat ibigay. Pero kapal mo siya. Parang gagawin mo lahat, di ba? Kunwari, ikaw ang may anak. Gagawin mo lahat para sa anak mo dahil sa pagmamahal. Oo. Oo naman. Lalo na nanay yan eh. Di ba? Oo. Kaya yun yung pinakikita dyan eh. May mga pinakikita dyan na Tapos alam niyang may kakayahan yung pinaghihingan niya ng tulong. kanya. So, alam niya siguro, narinig na niya yung mga miracles niya. Brother Lex, ano yung sinagot niya pa? Kaya kung sinabi ni Jesus na ang pagkain ng mga bata hindi dapat ibigay sa mga aso. Sabi niya, totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. Tama nga naman. Bakit kinumpara ni Jesus sa aso ang babae? Bakit aso? Mga Canaanites. Di ba insulto yun? Ano? Di ba ini-insulto ni Jesus? Syro-Phoenician. Ano tanong ni Brother Jerome? Bakit kinumpara kanino? Bakit kinumpara yung babae sa aso? Pakisagot na, Brother Hector. Hmm? Di ba insulto yun? Metaphor yung inano ni Jesus dun. Compare the request of the Canaanite woman to taking the children's bread and throwing it to the dogs. Hmm. Metaphor. Dito, mayroon akong kwa dito, yung commentary. Sige nga po. Yung the dogs, no? Literally little dogs or puppies. Apo. Sabi niya, morally, according to St. John Chrysostom, sabi niya, the Canaanite woman signifies repentant souls, incapable of boasting or contrite sinners, lean wholly on God's mercy. They recognize their weakness before God and can only beg for blessings, unable to demand from God gifts that He freely bestows. Only the humble and faith-filled are rewarded with spiritual healing. So hindi pala siya insulto, no? Maganda pala siya characteristic. Oh. Kasi Yun ang comment ni St. John Chrysostom. yung humility yung pinapakita na. Ano nga sa Tagalog? Ha? Bakit Tagalog mo daw? Ibig sabihin yung mga bata, Ang ibig sabihin ng little dogs, ang mga tuta, sabi. Tuta. Ayon kay San John Chrysostom, ang babaeng Kananita ay nagpapa-signifies yung repentant souls, repent. Oh. Na hindi sila walang kakayahan na magmalaki, makasalanan to na nagsisisi na Diyos lang ang kanilang maasahan sa kanyang awa. Yan. Alam nila ang kanilang kahinaan sa harap ng Diyos, at ang magagawa nila ay humingi ng pagpapala at hindi nila kayang mag-demand
kay God kung ano mga blessings na binibigay niya. Ganun. Repentance and faith. So, Brother Jerome, yun yung sagot? Sabi dito kasi in the religious language of the time, Gentiles were sometimes called dogs because Dogs. they were outside Israel's covenant and were associated with paganism. This was a O talaga, cultural una, and talaga religious naman lahat naman ng mga distinction. lahat naman ng mga hintil, di ba? Ganun ang kanilang Little turing eh. dogs Yung or mga, household. yung mga Samaritan nga, di ba? Galit na galit sila sa mga Samaritan. Parang hindi tao nga ang pag-relate nila eh, di ba? So ganyan din lalo ang kanilang pananaw o pakikisama sa mga hindi Hebrew, hindi Gentile. Mga aso, mga tuta, di ba? Mababang klaseng mga tao. Pero ngayon, ganun pa iba na man, ang tuta. Iba ng connotation ng tuta ngayon. Tuta ka ni ano? punta tayo sa DDS. Kaya mga tuta ngayon, ni-spoil ng mga amo nila eh. Oo. Di ba? Meron pa mga shampoo pa o mga Sabihin mo, naka-carrier pa. I mean, naka-stroller pa. meron dinadamitan pa eh. Ibang klase. Ngayon, makikita mo sa mall, ang mga naka-stroller, mga tuta. Air condition pa ang mga nila, quarters. Kasi mamamatay sila kung hindi. Nagre-reklamo nga si Daddy. Sabi niya, pag ako nagkakasakit, pera test, paracetamol lang binibigay sa akin. Pero pag kayo aso ang nagkasakit, dinadala agad sa veterinaryo. Naka-ICU Sabi pa. mo kay Daddy, padala sa veterinaryo. Oh my. Brother Bots, yung mga alaga mo dyan, yung mga purse mo dyan, pagka nagkakasakit, sa mo dinadala. Yun, mahal. Bet. Okay. Hindi naman ako nagtatala eh. Alaga ng asawa ko yan. Okay. Mas ano niya, ang test niya nasa aso kaysa asawa. Di naman siguro ikaw talaga. Ano na nga, brother po, siyang sinagot ng babae nung sinabing hindi dapat ibigay sa mga aso yung pagkain ng mga anak ng Diyos. Tama po Sabi- kayo. Pero kahit ang mga aso ay kumakain ng mga tirang-tirang pagkain na nalagdag mula sa mesa ng mga amo nila. Yan susunod po. Nakakaawa naman, di ba? Nakakaawa. Sobra naman ang pagkaawa na. So ngayon, yun dahil sa sagot ng babae na yon, di ba? Ano ang isinagot ni Jesus? At ano naging, para bang nagbago ang kanyang pananaw, nagbago ang Kasi kanyang Brother Jerome, damdamin. Ano ang sinabi niya, Brother Jerome? At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At nooy din gumaling ang kanyang anak. So yung pananampalataya niya. Faith heals. Okay, faith will heal. Parang yun Pero din ito, yung centurion. No? pansinin nyo, ang sabi ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Di ba tatandaan natin, meron din sinabi si Jesus na gaano man kaliit ang pananampalataya ninyo, di ba? Mountain. Kasi liit lang, buto sinabi ng niya yan. mustasa. Kay Pedro. Sinabi niya si Pedro, hindi mamalit ang pananampalataya nung lumakad sa tubig. Yun nga. Sinabi niya yan. Pagkatapos, Why kita did mo you dito, doubt? si Pedro nakasama si You Jesus. man of little faith. Tinuturuan ni Jesus. Nagmamahal kay Jesus. Ano sinabi ni Jesus? Ang liit ng iyong pananampalataya. Itong hindi Hudyo. Di ba? Ang laki. Hindi. Babae. Ano sinigot niya? Napakalaki ng iyon ng pananampalataya. So, ibig sabihin, dito, daman ng babae na
hindi siya nabibigyan ng grasya. Una-una, hindi sa Hudyo. Kanya nga sinasabi, yung mga nalalaglag na namumo, kinakain namin. Hindi kami talaga binibigyan ng tapat na grasya. Pangalawa, yung mga turo, hindi rin sila natuturuan. Di ba? Pangatlo, yung mga miraglo ng pagpapagaling, hindi rin sila nabibigyan. Pero ano sinabi nakita ni Jesus? Yung babae, nagpakumbaba. Bakit? Sinabi ng aso, inalis pusta na nga eh. Ano ang ginawa ng babae? Lumuhod. Yumuko. Nagsabit pa rin. Tinanggap niya paano man ang puring sa kanya ni Jesus, no? No. Sumamo. Anong sabihin? Pinakita pa rin niya na ako naniniwala Diyos na ikaw lang ang papagaling sa anak ko. Kahit ano. So itong dalawang karakteristik nito, ang pinapakita kung paano tayo tutugunan ang ating mga panalangin, hinaing at hiling sa Diyos. Nakita niya yung Kumbaba, dependence niya in God. At manampalataya ng talagang todo-todo. Kasi pinakikita dito, hindi sa karapat-dapat nabigyan ng biyaya, hindi sa karapat-dapat mabigyan ng kagalingan. Anong ginawa ng babae? Hindi pa siya tumigil. May persistence pa rin. Sabi nga ni Brother Alex, ito kamakanong yung judge na merong matandang balae na pag palo, na sinasabi na Persistent hindi siya faith. tumitigil hanggang Justice. ibigay sa kanya justisya. So persistence, humility, and faith Persistent faith. will work miracles. Persistent faith. So sa palagay po ninyo, talagang sa simula ng mga yung sagutan nila, sa simula, talaga bang walang pakialam si Jesus doon? Hindi naman. Di ba sinabi mo, hindi sa pinapansin ni Jesus, hindi sa kinikibo? Sabi mo, baka hindi pa nga tinitingnan ni Jesus, di ba? Tinetest lang yun. Oo. Tinetest. Kanya lang yung mga posters Yes. dahil Oh, sigaw ng sigaw, di ba? kilala naman na natin si Ikaw, Jesus ikaw. Hindi naman siya ganun eh. Hindi naman yun yung Oo. character ni Ikaw Christ. nagsabi niya, di ba? Sabi mo kanong una, hindi sa pinapansin ni Jesus. Dun sa narration, oo. Pero, kilala na natin si Jesus eh. Hindi naman siya ganun. Oo. Di ba? Di ba? Oh, Anong Ngayon, dahil tayo, matagal na tayo mga Kristiyano at nabasa na natin ang gospel, lahat ng ginawa na Jesus. Yung mga oras na yun, sila lamang. Naramdaman kaya ng mga apostol na kasama niya na talagang walang pakialam si Jesus? Parang ganun pinapakita niya, kanya ganun yung sabi ng mga alagad, di ba? Sige na nga, pagbigyan mo na para umalis na siya kasi nakukulit. Send her away. Di ba? Sakto, di ba? hindi niya pinapansin? Hindi niya Hindi pinapansin. mo nga pinapansin. Kaya nga, ano sa palagay mo, ang, I think- ang nararamdaman din o ang pananaw din ng mga kasama niya. Talagang, ay, si Jesus pala, wala talagang pakialam pag hindi Hudyo. Ganun. Hindi. May tinuturo nga kasi si Jesus. Kaya nga, Na yung kanyang salvation, yung kanyang para sa lahat, hindi lang para sa Hudyo. Sinabi lang niya doon na yung kanyang mission is para sa nawawalang tupa ng na Israel, pero actually para sa lahat naman siya. Siya naman yung savior ng lahat. mga totoo yun, alam natin yung para sa lahat. Kasi nga, pagka nabasa na nga natin ang tungkol kay Jesus, yun naman talaga ang gusto ng Panginoon. Pero on that spot, hindi ganyan ang mga pananaw rin ng kanyang mga kasama, di ba? Oo nga po, kaya nga pinapakita ni Jesus. Yes. Tinetest niya yung mga mga alagad, 'di ba nung sa Tinuturuan. ng bread. Tinuturuan ni Jesus. Tinetest niya si Philip. Sabi niya, kayo bumili kayo ng ganito lang ito, dalawa lang na isda at saka 5 tinapay lang ang meron dito. Tinetest niya lang yung mga apostoles niya kung paano magre-respond. Yan. Yung, di ba, yung magkapatid na John at James? Lord, when you go to your kingdom, sabi niya, right and left, sit at your right and left. No. Sabi ni Lord na hindi sa kanya yung kanya. Miracle pa rin ito, di ba?
Miracle pa rin yun, ano, kasi pagpapagaling pa rin eh. Hindi siya parable kasi hindi naman siya nagkikwento ng ano. Pero Tama. miracle siya. Pero pinapakita niya doon sa mga apostoles niya, hindi ganito dapat ang response, hindi ganyan. Nga po. Kaya ulang-una nga siguro, yun lang isa sigurong kasagutan doon sa tanong ko na nahanapan ko rin ng kasagutan, bakit sila nagpunta doon sa lugar na yon. Kalawa, bakit ni Gaputok hindi siya kumibo? Hinintay niya kung ano sasabihin ng kanyang mga apostol. Sabi ng kanyang apostol, sige na, pagbigyan mo na lang, di ba? Pagbigyan mo na lang yan para response ng di ba yun naman ang common response ng tao? Pansin niyo. Ayan, sakto. Diba? Para na lang matigil, pagbigyan mo na, or paalisin. Kasi dito sa akin, hindi pagbigyan mo na kundi paalisin mo Paalisin na nga po ninyo siya. Ako yung paalisin. Paalisin, hindi pagbigyan. Sa iba pong pagsasalin, pagbigyan niyo na po siya. Pero dito sa mas harsh, paalisin niyo na nga siya. Dito sa akin, pagbigyan niya na nga po siya at nang makaalis na para umalis na. Pagbigyan mo na para umalis. Kaya nga po, pero sa ibang text po, kagaya parehas kami ni Brother Hector na gamit paalisin. Hindi pagbigyan, paalisin nyo na. So, ganun po. So, ganyan po nakita natin yung talagang senaryo ang pangyayari doon. No? Kita rin naman natin na hindi ganun talaga katigas ang puso ni Jesus. Meron lang siyang mga kaparaanan upang maibigay niya ang mensahe nung tunay na dapat gawin ng tao para sa nangangailangan. Testing. Ang galing ng teaching methodology niya. Teaching methodology yan Okay. Experiential teaching. So kung wala nang meron pa bang gustong magbigay ng kanyang pananaw? 9:00 na po. Tikiwan Pero pag yung asal nung kanon yan, parang yung ginagaya ng mga ibang santo Lord, you are and I am not, sabi nila. Kasi compare mo sarili mo kay Lord, sino ba tayo? Nilalang lang tayo. Opo. Only a dot in the universe, gano'n. Parang kwan. Pero pinahalaga niya tayo dahil mahal niya tayo. At Kita niyo po, sige, mag-keywords na. nakikita niyo po, Words, yes. Maliit nga lang. maliit pa rin. Kitang-kita Yan. na. Yan. Lumuhod at nagmakaawa. Persistent faith, sabi mo. Oo nga. Ito na yun, di ba? Makulit na Napakalaki ng iyong pananampalataya. Karugtong yan. Noon di gumaling. Mangyayari ang hiniling mo. Ginoon, anak ni David, maawa po kayo sa tao. May pagkukumpara. ano yun? Divine mercy, Panginoon. Have mercy. Have mercy. Parang yung Jesus prayer ba yun? Oh. Jesus, son of David, have mercy on me, a Jesus prayer sinner. na to Have mercy. Parang ganun. Oh. Parang ang laki na ito.
Ito yung persistent prayer, no? Ito yung persistent Faith. 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 Meron pa po? Dami na yan. Kainin ang pagkain ng aso. Hero lang, hero. Ano ba? Kasi para, ano tawag dito, paano natin ilalarawan yung ano, yung humility na? Yun na Yun yun. lang ako. Doon na yun. Okay. Oh, meron pa po, wala na. Ball na humility. Sana siguro. Okay na po. Stop Ayun share. na, sinabi na eh. First, sino po babasa ng first reading natin galing sa Ako yata. Isaiah? Ako nag-volunteer kanina. Sige po. Isaiah 56. Tagalog ba yan? Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, panitilihin ang katarungan at gawin ang tama, sapagkat hindi na magtatagal ang pagliligtas ko at mahahayag na ang tagumpay ko. Ito naman ang sabi ni Yahweh sa mga dating dayuhan na kabilang ngayon sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya. Ganagalang ang araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog at tatawaging bahay dalanginan ang lahat ng bansa, ang aking tahanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sino po bang gustong magbigay ng konting outline o kaya summary? Kasi dito, nakikita ko, doon sa unang talata, ang binabanggit dito ay yung mga Israelita, di ba? Yung kanilang lahi. Dito sa dito sa susunod, mabinasa natin sa 6 at saka 7, ang binabanggit Foreigner. dito ay mga Layuhan. foreigners, mga hindi. Mga converts. Yes, mga convert. So, yun ang makikita na mapapansin ka agad natin, di ba? So, propesya pa rin ito, di ba? Ni Isaiah. Mhm. Okay. So, pwede nating himayin. So, kita natin yung big picture di ba? Yung big picture, parang ikinukumpara na yung contrasting noong mga Israeli at saka yung mga dayuhan na naging kapanalig. Para sa mga Israelita, meron sila dapat gampanan na gawin upang maging maipalasap ang katarungan. Dito naman sa mga dayuhan, ipagpatuloy nila ang pagsamba. Diba? Pangingilin. Kung ano ang tradisyon, ano ang gawain ng mga Israeli, dapat nilang ipagpatuloy. Pati yung bagong pati yung tipan sa kanila ni Abraham. So, Oo, hindi pa sumasagot sa akin. so meron pang gustong magbigay ng konting reflection o Baka may comments ka dyan, Brother Hector. comment? Hindi, English. Pero ang pagkaintindi ko dito yung parang time na nung sila yung matatapos yung exile nila. Tapos parang tinitipon na sila ni Lord at ibibigay sa kanila yung mga magagandang pinako niya na kaya sabi niya
For my house shall be called a house of prayer for all peoples. So, Ibig sabihin, welcome lahat sila na lumapit sa kanya at ibibigay niya ang mga blessings niya, parang gano'n. Para kaya wag silang mawalan ng pag-asa. Okay, so himayin natin para lalo nating makita ang banggaan ng gospel at saka ng first reading. Mm. Okay. Sa unang verse, anong sinasabi ni Yahweh sa kanyang bayan? Director, ikaw ba nagbasa? Oo, O ikaw una kung tatanungin. okay. So yun nga po, ano po ang sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan? Ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, panatilihin ang katarungan at gawin ang tama, sapagkat hindi na magtatagal ang pagliligtas ko at mahayag na ang tagumpay ko. At ito'y mahayag na sa inyong paningin, di ba? So mangyayari na yung kanyang mga plano para sa mga Israelita. baka important din ito kasi may footnote dito sa English na Bible. Ang sabi po dito, yun sa tungkol dun sa verse 1. The Jewish law reflecting the thinking of the times, yun yung kaisipan nila noong araw na yun, mga araw na yun, excluded foreigners in certain circumstances as well as eunuchs from their religious assemblies. The prophet reveals that such exclusion is not endorsed by God. So, yun yung thinking nila. Kumbaga, exempted yung mga yung mga foreigners dun sa law. Yan, in verse 13, we have poems against leaders of Judah and against idolatry. Yun, parang ilang sinasabi dun sa unang verse. Doon sa, at ano naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa mga dating dayuhan na ngayon ay kabilang na sa kanyang bayan. Brother Lex. Ito po, ito naman ang sabi ni Yahweh sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan, yung pusong naglilingkod sa kanya, ginagalang ang araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. So, ibig sabihin, dahil dayuhan kayo, dati kayong merong kultura, dati kayong merong ibang pananampalataya, dati kayong merong sariling gawi sa buhay, dapat ipagpatuloy nyo na ang pagiging kasambayan namin na mangingilin kayo sa araw ng pamamahinga at maging tapat kayo sa tipan. At Brother Hector, Yep. ano pa ang dapat na gagawin ni Yahweh dito sa mga dayuhang naging kababayan na nila? Dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Padarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog at tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa ang aking tahanan. Nasaan po ba yung templo? Nasa Jerusalem. Yun. Sinabi natin sa iyo, nasa Mount bundok Zion. ng Zion, ando doon yung Jerusalem. Napakahalagang lugar yan, Jerusalem. Pag sinabi natin Jerusalem, diyan halos naganap lahat ng mga nangyayari sa buhay ni Jesus. Okay, so meron pa ba tayong liliwanagin dito?
So dito, napansin na natin na yung sinasabi natin ang Diyos ay para sa sanglibutan. Para hindi lang sa mga Hudyo, hindi lang sa mga Hebreyo, Israelita, kundi para sa mga Hintil, di ba? Yun din ang nakita natin sa gospel, di ba? Ang pagpapagaling ni Jesus ay hindi lamang sa mga Hebreo o Israelita, kundi pati sa mga Syrophoenician, di ba? Mga Kananayan. So hindi exclusive ang pag ang pakikiisa sa atin ng ni Jesus, kundi inclusive lahat. Tama po ba? Yes, inclusive lahat. Inclusive. So, pwede na po tayong gumawa ng mga keywords. Hanapan natin ang mga katapat na mga keywords dito sa gospel. Unahin muna natin yung lumuhod at nagmakaawan. Dito kaya meron ba ritong inilalarawan na pagluhod o panatilihin ang katarungan? Grace for all. At gawin ang tama. Ang lahat ng bansa ay mapapasama sa bayan ng Diyos. Yun yung title. Dito, mapapansin natin dito, ang mga keywords na dapat lumabas dito, yung itutumbok natin doon sa kababaang loob noong babae, di ba? Yung katangian ng babae, ang makikita natin ditong itatapat natin na mga keywords. Malulugod ako sa inyong mga handog. Malulugod o nalulugod? Malulugod ako sa inyong mga handog. Offerings and sacrifices will be acceptable to on my altar. Burn sacrifice. Ano ang ikatutuwa? Ano kaya ang ikinatuwa ni Jesus doon sa babaeng Kananean? Para itapat natin diyan sa nalulugad ako sa inyong handog. Meron pa po ba? Wala na? Para tayo ay Alin dumako po yung ano? Alin po dito ang alin? Alin Alin ng naiba. Yung handog niya, yung napakalaki ng kanyang pananampalataya. Saan po natin ito ikakabit? Yun ang parang malugod na handog niya kay Lord. Yung pagpapakumbaba niya sa harapan ng Diyos. Di ba? Yung hindi naman offering, pero yung sarili niya, yung pagpapakumbaba niya. Dito po. Tama ba? Diyan nalulugod si Lord. Yung ina-admit niya yung nothingness niya. Pwede. Ito. I- Dito. Pwede.
Kasi nga, ang sinasabi niya, yung para panatilihin niyo yung katarungan, ay dapat persistent yung kanyang faith. Diba? Noon day gumaling. Ito rin ba sa malulugod? Ito rin dapat dun sa nalulugod, di ba? Noon day gumaling. Nangyari ang hindi. Oo, parang effect na niyan dahil nalugod sa kanya si Lord. Nangyari yung gusto niya, yung hinihingi niya. Pati ito, di ba? Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. So, ito sa ano rin to, na aking sa lahat ng mga bansa. Kasi di ba, hentil siya. Sinabi naman na ano siya sa lordship ng Israel, pero ganun pa man, kahit na hentil siya, pinakinggan siya. So ito yung ano naman dito, si Lord, tatawagin siya ng lahat ng mga bansa. O dapat ito, lahat ng bansa ay Yan yung mapapasama. Tama pinakabuti. ba? Ito or yung ito? Ng message. All ours, di ba? with this, not only for the Jews. Okay na. Meron pa po ba? Doon sa noon di gumaling, no? Ang mangyayari ang hiniling mo. Ang itinatapat ko diyan, yung dito sa verse 1 na ito'y mahahayag sa inyong paningin. Di na magluluwat, ito ay darating. Yun na nga, nangyari na nga yung kanyang hinihiling. Ano nga yun? Ito ay darating. Mahahayag. Yung di na magluluwat, hindi na magluluwat, ito ay darating at mahahayag sa inyong paningin. Yun ang katapat noon di ay gumaling, mangyari ang hinihiling mo. Mahahayag. Okay na po. Ito, saan ba ito? Ito. So, alisin ko to. Gawin natin yan. Yan. Blue. Green. Ano ba yan? Blue ba yan o green? Green. Sayang Okay na yan, po. sayang. Blue-green. Sayang. Blue. Okay. Wala na po, no? Opo. Yep. O, alas 9 na eh. 30 na. 9:30, hindi lang alas 9. Tagal kasi ni Brother Jerome eh. May pasok pa si Brother Jerome. Buti kayo masok. Hindi, nagano pa yun. Second reading. Basa! Ang basa mo lang sa Roma 11, 13, 15, 29, 32. Bingo. Bingo! Tayaan nyo sa weteng. Ikaw na. Nagbasa na kami. Go ahead. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Hindi ko na sabihin yung mga verses. Opo. Ang kaligtasan ng mga hintil. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Yan na. Dahil ako'y apostol para sa inyo, pinagmamalaki ko ang aking katungkulan. Ginawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang Hudyo. At nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. Kung ang
katakwil sa kanila ay naging daan upang ipagkasundo sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay, sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Noon, kayong mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Gayon din naman, dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinusuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos. Nang sa gayoy, maranasan din nila ngayon ang kanyang habag. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Habag. Brother Jerome, salamat. Ang ganda ng pagkakabasa mo. Pakibigyan mo nga kami rito ng summary. Well, pagkakaintindi ko lang naman is talaga naman yun yung ano ni San Pablo ay talaga nakatutok siya doon sa mga hintil, di ba? Kaya ito talaga yung kanyang role mag-evangelize. So dito no yung kanyang kasi nga gusto niya rin namang mahimok rin yung kanyang mga kababayan no? Gusto niya inggit para rin maligtas daw, sabi niya. Kasi nga napapariwara nga, di ba? Which is basically yun nga yung sa gospel. So yun yung talagang lahat tayo, yun yung kanyang gustong na magbago at makipagsundo tayo sa Diyos. Yun yung parang pinaka-gist dito Tayo muling Central message. dati patay tayo, so muli tayong nabuhay dahil kay Lord. So yun yung natin, kasi si Lord, hindi naman nagbabago-bago yung isip ni Lord. Tayo lang yung nagbabago-bago, yung mga tao lang. So talagang inaano niya na sumunod talaga tayo kay Lord, kahit na tayo ay pabago-bago. Dahil nga sa habag, ayun yung keyword habag ng Panginoon, yung mercy niya, full of mercy. So, yun lang, hinahayaan tayo ni Lord na magsumuway o kaya dahil doon naman kumbaga mararanasan din natin yung pagmamahal ng ni Lord kasi nga meron 'di ba yung pagbasa na where sin abounds, grace abounds more. Ano ba yung Tagalog? So yun yung ni dito, parang pinaka gustong pahiwatig ni San Pablo na yung pagbabago ng mga for salvation para sa lahat through the mercy of God. God's mercy. Very rational naman talaga kasi kailangan maranasan mo talaga na na sumuway. Lahat naman tayo. Di ba sumuway? Lahat naman tayo sumuway. Kaya para ma-experience mo talaga yung kanyang mercy. Makikita mo yung difference. Ito kasi paniniwala ng mga Hudyo. Paniniwala nila sila lang maliligtas. Dahil sa tipan ng Panginoon Diyos Pero dahil sa ipagsuway nila, pinakita naman ngayon ni San Pablo na ang pagliligtas ay ginawad na rin sa Hudyo, sa mga hintil. Kasi ang feeling ng mga Hudyo,
exclusive lang sila. Sila lang maliligtas. Kanya nga ang Aso. tawag sa mga hintil aso eh. Di ba? Yan ang tawag nila. Oo. Ngayon, Mga dahil hambog dyan, pa na sila, no? Mga hambog. Mga masyadong hambog. confident, ang feeling conceited. nila, exclusive club lang kami. Kami lang maliligtas. Dahil sa amin nang galing si Kristo eh. Parang familiar yan. Yung kami lang ang maliligtas. Parang ibang mga sekta, ganyan din sinasabi, di ba? Kami lang ang Mga maliligtas. mahilig sa mga dinuguan yung mga yan. Mahilig ba ayaw nga nila ng dinuguan? Kaya ang ginawa niya, ni San Pablo, pinagseselos niya, pinapakita niya na ang mga hintil na yumakap sa paniniwala ng mga Hudyo at gumaganap sa mga binibigay ng tipan ay siya ring maliligtas. So ito yung pinakabuod ng sinasabi. At tandaan mo, sinabi niya ito sa mga taga-Roma. Ang ano ba, Ay, Roma? mga Hintil. Bayan ng hintil, di ba? Babylon. Babylon ba yun? Okay. Oh. Seat of Babylon. Okay. So again, pinapakita rito ni Pablo kung ano ang ginawa ng Diyos para sa mga hintil at para sa mga Hudyo. Una, dahil ang mga Hudyo naging masuwayin din naman. Bagamat sila ang piling bayan, naging masuwayin din sila. Kaya nga itinuon ng Diyos ang kanyang paningin sa mga hintil. Kaya nga sinugo niya si Pablo na maging apostol ng mga hintil. At ang nangyari, kumbaga sagwa, nagselos ngayon yung mga Hebreo, di ba? Uy, di ba? bakit nakatingin ngayon ang Diyos sa mga hintil, sa mga kaaway natin? Kaya nagselos sila. Kaya yun ang isang paraan upang itong mga Hudyo na ito ay yung mga tumalikod ay magbalik loob ulit kay Yahweh. Tapos, yun nga, dahil sa pangyayaring yun, vice versa nga, pangyayaring yun, naging isa ang sanglibutan. Nagkaisa ang sanlibutan. Hindi na inclusive na, lahat na, di ba? Pare-parehas na ang kanilang pananampalataya at pakikipag-isa sa Diyos Ama at kay Hesukristo. Kumbaga yung awa ng Diyos para sa lahat, hindi Oo. At ang maganda pa nga, di ba? Hinayaan ng Diyos. Lahat tayo, hinayaan ng Diyos na magkasala. Di ba? Para sa kanyang pagliligtas, maramdaman natin na talagang mahal tayo ng Diyos. Kasi kung tayo'y mabuting tao, walang epekto yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Kasi para ka bang entitled ako eh. Di ba? Wala akong kasalanan, kaya kailangan mahal ako ng Diyos. Saan ba yung part ng Bible na sinabi na kung sino yung mas malaki yung kasalanan, siya yung mas nagmamahal? Yes. Yung mas malaki ang kasalanan at nagbigay nagbalik ng loob, lotion yun ang mas ng perfume. Yes. Nagbigay ng Yun ba perfume yan? si Yung Maria yung Magdalena. nagpunas ng nagpunas ng Oo. ng Kasi nga, di ba, si Tama ba? Judas, sabi niya, dapat ano na lang yung pagpapakain pagkakakitaan sa marami yan. Di ba? Hindi pala ganun ang isip niya. Ang isip niya kasi, confidential fund. Business-minded siya eh. Accountant yan, Pala yun. accountant. Accountant ba yun? Oo, dahil sabi hawak ng coppers eh. Ay, accountant ba, brother? accounting ka pala. Treasurer. Kaya si Mateo rin, Mateo. Yung kunwari pa, para sa maganda yung paggagamitan, yung pala, konti.
Iba pala Okay. yun. So, keywords na ba tayo o hihimayin pa ba natin ito? Keywords na, keywords. Kasi alas 10 na. Words no? Oh, Keywords 9:43 na. Kaligtasan pa rin, no? Sa lahat pa rin eh. Kasi Kaligtasan pa rin. isa sa lang lahat, naman ang punto rito isa rin naman ang eh. Mercy of ang God. punto rito ni Pablo, di ba? Pagkakaisa ng sanlibutan. Hintil ka man o kaya taga-Roma ka man, na hintil ka o kaya Hebreo ka, ay magkakaisa ang lahat tayo Which sa is nandun sa pagmamahal first ng reading Diyos. na sinabi, ang lahat ng bansa ay makakasama sa bayan ng Diyos. Lahat ng bansa. Yes, yes, yes. Asan na yun? Lahat na ngayon, nasa first reading. Yung ang Diba? lahat ng bansa ay makakasama sa Mm-mm. bayan ng Diyos. So, ilalagay ko din dito. To. Tcharan! Ay, Ito mali. yung sinabi ni Dr. Ano nga yun? Ano na nga yung sinabi niya? Lahat ng bansa? Lahat Asan ay yun? naliligtas. Kanyang habang. Lahat ay yung verse mismo po. Saan yun? Ito niyo. Pa-help. Nahabag ang Diyos. Bandang huli yun eh. Yung doon sa verse 6 ng Isaiah. Kasi Hindi po sa ano po tayo. Second reading po tayo. Patulong. Nasaan po yun? Yung sinasabi nyo. Lahat. Ano nga yun, Brother Jerome? Lahat ay ano yan? Hindi na ba? Pero yun kasi yung mensahe ni San Parang ito ba? Sapagkat hinayaan ng about the Jews and the Gentiles. Eh. Gusto niyang, di ba? So hindi na natin i-quote Yun yung mismo yung mismong parang verse. tema ni San Pablo. Gusto niya both the Jews and the Gentiles yung kanyang Okay. Ang lahat maligtas sa ay habag ng Diyos. Maligtas. Ayun. Sige, parehas na rin yan. Kasama na siya. Next. Ano pa po? May keywords pa po. Ewan ko kung relate, hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Hindi nagbabago ng isip ang Diyos. Tungkol. Baga, merciful pa rin siya, hindi pa rin siya nagbabago. Although, meron ding justice. Oo. Pero hindi naman siguro literal na hindi nagbabago ang isip. Kumbaga, true to his word siya. Diba? Kasi maalala nyo yung nung si Abraham, sinasabi niya na dun sa bago sirain ng Sodom and Gomorrah, na kapag merong 10, una 100, tapos naging gugunawin yung pabuba. Kumbaga, yung mercy niya. Na-convince siya ni Abraham? Magbago ng isip? Hindi. Ginunaw pa rin niya, di ba? Kasi wala nga eh. Ang ginawa, Walang worthy. kung sino yung worthy, So, ano pa rin yung tinatakas justice? na lang, pinaalis.
andun pa rin yung justice at saka yung mercy. Mm. Kasi 'di ba kinaawaan pa rin yung ano yung hindi guilty yung innocent. Pinaalis sila. Ano pa po? Saan po natin yan iano? Hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Meron po ba? Saan natin Hindi na una- ibabangga or i-relate? Or meron pa po bang keywords? Parang ano to parang may karugtong ito sa Roma din yung kay, yung Paul sa kay Pedro ba yun? Na kasi dito, nagkaroon ng pagkakataon yung mga hentil kasi nga sumuway yung mga Hudyo. Pero doon sa ano naman, yung parang yung ginraft yung yung olive, di ba? Na kayong mga hentil naman, kayo ay kung susuway naman din, kung kayo ay dinukto nga doon sa bagay, madali rin kayong tanggalin. Parang gano'n. Pag may pasubali. Parang inaano lang na dapat maging faithful. Sana nga kaya yun? Kalimutan ko ng anong verse. Faith is God. Hindi sa Romeo and Peter. Ano po, Brother Jerome? Si Lord kasi yung faith eh. Oo. Ay, gusto niya maging faithful talaga tayo. Siya yun. We'll be faithful. Meron pa po ba? Or ang habag ng Diyos ay palaging Hibla na pinakikita yan, hibla. sa tao. Hindi. Ano lang, keywords. ang haba ng keywords Saan po ito ibabangga? Meron ka na pinakita. Sa first mo pa lang, may habag ka na. Maranasan ang kanyang habag. Lumuhod. Ang habag ng Diyos. Ayun at maligtas. Kasi nga the mercy of God is not limited to one nation. Yun yun. Okay. So, ito po yung gospel responsorial psalm, naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. At saka yung gospel acclamation, ipinangaral ni Jesus ang paghari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Ito yung key, di ba, sa lahat. Lahat ng tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng tao. Ang mga tao. Meron na kayong hibla. Alex, dala kong hibla sa chat. Sige po. Alin pong lalagay ko dito sa pala? Hindi lumuhod at magmakawa. Copy, paste natin dito. Meron ka nakuha? Ayan o. Patulong naman po, ano pa pong pwede? Hindi na katulong natin ng tama. Okay lang po ba yung ginagawa ko? Yuhu! Paano natin ito? Papalambing. Po yun? Sa chat po ba? Chat. Saan ang chat? Ang chat. Ang malakas. Copy. Paste without formatting.
Meron pa po. Ano daw po? Peace be with you. Siya ngayon yung ano eh. Anyways. Nasira daw yung telepono niya. Okay. Meron pa God. po. English. God excludes no one in one's journey of faith. Ano po? Exclude. God excludes no one in one's journey of faith for as long as we are persistent in asking the Lord what He is able to give us, His love and mercy. For as long as we are persistent in asking the Lord what He is able to give us. Tapos dash, His love and mercy. Meron pa pala. Love and mercy. Da, 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 da. La, 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 love and mercy. Ito, meron akong hibla. Sandali na po ha. Please. Okay, sige po. Ano po ang hibla niyo? Sinulat niyo. Ang habag ni Jesus ay para sa lahat. Ang kanyang pag-ibig ay pinagkakaloob sa may pusong pananalig. Sa may pusong may pananalig. Siya ay di nagbabago magpakailanman. Ang awa ng Diyos ay walang hanggan. Leto na. Ikaw na pumili dyan. Okay na po. Ikaw na pumili. Okay na po. Ito na lang. Ano na tayo? Reflection na tayo. What instances, Hugot, Sige po. what instances have quotation, open quotation, outsiders, tapos close quotation, strengthened your inner faith? Meron pa po. English to. Ano ba yun? Ah, English pala to, no? Sige po. Meron po ba nagpadala? Wala. Okay. Do I know how? Parang yung babae, di ba, nakikipag-dialogue siya. Do you know? Oh. Where you're going to? Do you like? Do I know how to dialogue with the Lord? Do I know how to insist with Him? Or am I? Meron
Meron akong refleksyon. Formulas. Sige po. Ano po? Meron bang pagkakataon na ang Diyos ay hindi nakikinig sa aking hiling? Kapag yan ang pananaw mo, mababa yung faith mo. Or wala kang faith siguro. Pag yan ang pananaw. Hindi kasi kuminsan ang tagal sumagot ng ano, parang yung panalangin natin, ulit-ulit tayo na walang nangyayari. So nakikinig ba Tinetest yung niya yung Diyos faith mo o eh. natutulog? Kaya dahil sa Kaya tagal nga, na naiinip ka na, parang ganun. Lord, ba't ganun? Di pa ko sinasagot yung ano ko ah. Dapat, ang sagot dyan negative, ano? Dapat Kahit persistent na hindi ka sa sagot. faith. Dapat Ibig sabihin, walang pagkakataon na ganyan. wala. Dapat wala. Nakikinig yan. Nakikinig. Kasi ang sabi nga, di ba, ang sagot niya, it's either lang. yes, no, or sandali Wait. lang. Wait muna, wait. so merong sagot na no. May Eh, no. kung yung dasal mo, May ipapatay no, mo yung kasi kung kapwa mo. sasabihin O mo, eh, sasabihin ba nila, yes, Yun. patay. oo. Hindi makaka-glorify sa kanya at saka hindi makabubuti sa iyo. Di syempre, no yun. Diba? Kasi Ayun, bakit no, yun. hanggang ngayon hindi ako nakakapag-asawa? Ay, baka Pero lahat ng panalangin natin, pinakikinggan ni Lord, di ba? oh, Kaya lang, depende lang sa sagot niya, yes, no, or wait. Oh. Yes. Pero hindi siya nakikinig. yung ba ay makakabuti sa iyo at makaka-glorify sa kanya? O kung may involved mang iba, makabubuti ba yun sa iba? Sabi lang kay Brother Tonyeng, wait. 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 Yung mga bata ngayon, mahilig sa wait eh. Wait. Wait forever. Wait. I can't wait forever. May hamon na po tayo. Ano ang hamon? Matutong mag ako. Paano yun? Yung baba. unwavering faith mo, dapat hindi ka babago. Paano mo yung ano? At Hindi natitinag na pananampalataya. Ano yan? matinag sa iyong pananampalataya. So, ibig sabihin, continue pa rin yung faith mo, Kuya Tonying, na magkakaroon ka ng sinisintaan ng mga papakasal. Sinisinta kita, di ka kumikibo, akala mo kaya ako'y nagbibiro. Saksi ko ang langit, pati na ang bituin. Puputok ang puso. Ganun ba yun? Kung Natutong ang mo sintay pagkumbaba. ulilain. Kanta ni Silvia Latoya yata yan, ah. Sino pa kayang tatawagin kung hindi si Neneng nagiliw? Naku, kay layo sa piling. Malayo man malapit din, pilit pa rin mararating. Alex Hammond. Ano po? Alex Hammond. Sige po. Maging matatag sa pananampalataya sa harap ng matinding problema o hamon sa buhay. Problema. So, slang naman masyado to.
Maging matatag sa pananampalataya sa harap ng paano ka magiging matatag? Kung andyan na yung sa harap mo, Persistent. Kuya Butch, yung napaka-sexing babae, paano ka magkakaroon? Ayan na naman. Gagawin mo lang. Sabi mo, Anong Lord, gagawin mo, Brother Butch? Tatakbo ka? Sabi mo, cover tatakbo my ka? eyes. Ha? Cover my eyes. Matatag pala, ha? If eyes were made for seeing, then beauty is its own reason for being. Wow. Para pang slam book yan, Sasabihin mo, ah. ha? Sasabihin mo yun, ha? Sa babae. Siguro yun ang lagi mo sinusulat sa slam book, no? Hindi, para kay Brother Tunying yun. Ah, ganon. Ano pa po ba? Meron pa po ba tayong ilalagay? Maging mahabagin tayo sa kapwa. Paano? Paano Basta nga daw? maging Huwag bumitiw sa pagiging astig. Huwag bumitiw sa pagiging astig. Yun, no? magpadala ka sa Gcash niya palagi. So, sa pagka astig. Yan. Para manatiling astig. Astig forever. Yun, astig forever. Astig forever na lang. Brother Sabi niya, Jerome, ikaw nang bahala mag-ayos, ha? Parang may bagong sila dun sa Live the Word. Parang Ganun, may bago di ko alam silang format, sabi. Parang ngayon ko lang nakita. Parang yung tawag dito. Yan si Ann ang nagano. Nakikita mo? Hindi. We will use the Wala akong post access template for all updates. may, on dapat every- may ka na please access adjust din na para ikaw din. Wala ako. Hindi, ikaw na, okay lang. Forward, Yan, nakikita mo bagong naman template. lagi, eh. Wala Yung ba? mga nag-post, yun pa Bakit rin. sabi may bagong template? Yun pa rin? Okay. Okay ka na, pili ka na lang dito or may ilalagay mo ba lahat? Napakadami yata. Na? Okay na po. I will stop sharing. Bro, hindi ko talaga siya ma-record, Brother Jerome. I don't know what's wrong with my connection. Uy! Aga ni Brother Tunying. Nahuli kayo, Brother Rector, tsaka Brother Butch, ha? Okay. 1, Gugutom na ako. 3. Kakain na tayo. Dali lang po, ha. Walang kukurap, walang gagalaw. Control V. Okay. One more time. This time with feelings. Ayaw lumaki ng mata ko. Ito na raw. Nabusog ko naman sa salita ng Diyos. Ayan. Oo nga. Thank you po. Ay, sinong closing prayer? Brother Tunying na rin. Ba't ako? Nalaman. Second reading ako, no? Brother Jerome, Lahat ba tayo? Nagbasa tayo lahat kaya. Sige na. Okay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, Lord, we praise and we thank you, Amen. Lord, for once again, Lord,
nagkaroon kami, Lord, ng discussion with you, Panginoon, Lord. You are able to give us, Lord, this mensahe sa amin, Lord, na mabigyan po kami, Lord, ng pusong may tunay na pananampalataya, Lord. Laging may, sabi nyo nga, Lord, pagkakaroon kayo ng lugar sa amin, Lord, na through your mercy, Panginoon. Lord, we continue to pray, Lord, na extend niyo pa yung aming mga pasensya, Lord, sa oras na kami ay medyo napapariwala or alam niyo na, Lord, na natutokso. Pahabain niyo po yung aming pananampalataya, Lord. Maging pananampalataya. Yung faith niyo, Lord, maging faith namin, Panginoon. Tulad din po nung Canaanite woman, Lord, na always kami na maging humble, maging in humility, Panginoon, na always, Lord, na para, Lord, pumasok po yung inyong kalooban sa amin, Panginoon. Lord, continue, Lord, to lift up to you, Lord, ang aming mga panalangin, Lord, ng aming mga pamilya. Of course, Lord, kami pa rin nananalangin sa aming mga kapatid na yumao, Panginoon. Eternal rest, grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. We also continue to pray, lift up prayers doon sa mga may sakit, Panginoon, sa kanilang mga katawan, Panginoon. Continue to lift up to you all our prayers, especially to Mama Mary, that we may also celebrate your feast of the Assumption this Saturday po. All this, Lord, we give you back po, Lord, all the honor and all the glory. Continue, Lord, in the mighty name. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Amen. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. And lead us not into temptation, but Continue deliver to us pray from for evil. Mama Mary's intercession to have also that faith, yung faith niya, Mama Mary, bigyan niya rin po kami ng pananampalataya. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Holy Holy Mary, Mother of God, pray for us Glory be sinners, to the now and Father, at the hour of our to the Son, death. and to the Holy Spirit. Was in the beginning, shall be, world without As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint, ano? Saint Announcement Philomena, lang pray bro. for us. Announcement.